Sapat ba ang kakayahan ng Iron Dome para sa pagkatanggol ng Israel? Ang Israel Iron Dome ay naging isang proteksyon na kalasag para sa bansa mula noong itinalaga ito noong 2011 na idinisenyo upang kontrahin ang mga short-range threats na harang nito ang libo-libong rocket. Ipinagmamalaki ang rate ng tagumpay nito hanggang 90%. Ngunit ang mga kumakailang kaganapan ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa pagiging epektibo nito laban sa malalaking pag-atake. Ang Iron Dome system ay isang ground-to-air defense mechanism. Idinisenyo nito upang labanan ang mga pag-atake ng rocket, mortar, artillery, shell at di kilalang sasakyang panghipawid sa maikling distansya lamang. Binubuo ang sistem ng tatlong pangunahing component: deteksyon at tracking radar, battle management at weapons control, at ang missile launcher na armado ng 20 Tamber missiles. Kapag ang isang rocket ay pinaputok patungo sa Israel, nakita ng system radar ang tilapon nito kung ang rocket ay patungo sa isang matao o strategic na lugar. Ang Tamber missile ay otomatikong inilulunsad upang neutralisahin ang banta sa himpapawid. Sa kasaysayan, ang Iron Dome ay naging isang malakas na sandata sa pagtatanggol. Noong 2006 Lebanon conflict, libo-libong rocket ang pinaputok ng Hezbollah na nag-udyok sa Israel na bumuo ng sarili nitong air defense system. Pagsapit ng 2011, ang Iron Dome ay gumagana at mula noon ay binantayan ang Israel laban sa maraming pag-atake ng rocket. Sa mga salungatan sa paglipas ng mga taon, pinakita ng sistem ang kahusayan nito na humaharang sa malalaking mayorya ng mga pagpasok ng projectiles. Gayunpaman, ang kamakailang malakihang pag-atake ay naiiba. Ang kalangitan ay puspos ng mga nagliliparan na rocket na parang hinahamon ang mga kakayahan ng mga Iron Domes. Sa loob lamang ng 20 minuto, mahigit 5,000 na rocket ang inilunsad upang isang sukat na pag-atake na hindi pa nagaganap dahil sa dami ng mga rocket naging hamon para sa control system na harangin ang lahat ng mga target. Habang ang Iron Dome ay matagumpay sa nakaraan, ang barrage na ito ay nagpakita ng mga potensyal na kahinaan. Hindi lang ito tungkol sa bilang ng mga rocket. Nag-idbol ang teknolohiya sa likod ng mga nakakasakit na projectiles na ginagamit ng mga kaaway ng Israel. Sa paglipas ng mga taon, ang hanay ng mga rocket na ito ay lumawak na ngayon na sumasaklaw sa mga pangunahing lungsod kabilang ang Tel Aviv at Jerusalem. Ang mga inilunsad na rocket ay mas mura kaysa sa mga Tamber missile na ginagamit para sa pagharang. Sa mga nakaraang salungatan ay kapansin-pansin ang tagumpay ng Iron Dome. Noong 2012, 85% ng 400 rockets na pinaputok ay nalabanan. Noong 2014, sa 4,500 na mga rocket na pinaputok sa loob ng ilang araw, 90% ay naharang. At 2021, sa gitna ng salungatan ng Israel at Palestine, ang sistema ay nagpapanatili ng 90% strike rate laban sa mga rocket. Ngunit sistema ng depensa gaano kasulong ang kanilang mga limitasyon. Ang kamakailang pag-atake ay naglalayong nais ubusin ng mga Hamas ang Iron Dome missile interceptor ng Israel. At habang hinaharang ng Iron Dome ang maraming rocket, nakalusot ang ilan na nagdulot ng pinsala at pagkawala o pagkasawi ng maraming buhay. Sa kabila ng mga rocket ay may iba pang mga hamon na pinasok ng mga armadong militante ang Israel na naglunsad ng mga pag-atake sa lupa at nagdulot ng makabuluhang pagwasak malapit sa boundary ng Gaza at Israel. Ito ay isang bagong uri ng pagbabanta. Ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado kapag isinasaalang-alang ang iba pang mga potensyal na rehiyon. Kung ang mga grupo na may mas malalaking arsenal at mas sopistikadong missile ay nasangkot, ay maaring harapin ng Israel ang mas malalaking panganib. Ang Iron Dome ay isang layer lamang ng Israel's multi-tier air defense. Ito ay gumagana sa tabi ng David Sling system na sumasaklaw sa gitna ng layer at ang Arrow 3 na idinisenyo upang harangin ang mga ballistic missile sa ating himpapawid. Kaya ang tanong, nabigo ba ang Iron Dome? Ang sagot ay hindi eksakto. Habang naharap ito sa mga hamon, ay nagawa pa rin itong
humarang ng malalaking bilang ng mga rocket, ngunit tinatampok ng mga kamakailang kaganapan ang umuusbong na katangian ng mga banta at ng pangangailangan para sa patuloy na pagbagay at pagpapabuti sa sistema ng depensa. Ang Iron Dome ay mananatiling isang kritikal na bahagi ng Israel's defense strategy. Ngunit habang ang mga pagbabanta ay umuunlad ay dapat din ang mga tugon. Ang mga kamakailan pag-atake ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng paghahanda sa pagbabago at patuloy na paghahangad ng kapayapaan at sa seguridad. Di naman nasusukat kung malakas o mahinang armas ang pag-uusapan dahil lahat ng bagay ay kayang ayusin sa payapang pag-uusap. Dahil sa magkabilang panig na magkalaban, ang laging talunan dito ay mga sibilyan, mga batang wala pang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating daigdig. Kaya nilikha tayo ng buong may kapal na mayroon isip at puso upang gamitin sa pakikidigma, hindi lang sa baril at bala o tabak ang ating gagamitin sa bawat digmaan.